Mukhang liwayway. Hello, good morning world, good morning Philippines. Dito po tayo ngayon sa San Luis. Oh my God, it's so foggy. Look, foggy doon, no? Sa kabila. Welcome to San Luis, Pugo, La Union. Nandito po tayo sa sitio ng Kadulayan. It's very early in the morning. Mga 6 o'clock pa lang po. At I wish I can show you the other part of San Luis na nagfa-fog. It's really very nice. So nandito tayo ng sitio Kadulayan. I really like walking here in the morning because look at that green mountain and mga palayan, and it's very nice view to look at when you do your morning walk. This is actually just 10 minutes from my house dahil lang sa maiiksi ang aking legs, pero kung hindi maiiksi ang aking legs, mas mabilis ang paglakad natin. Anyway, maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa ating portion na saan ba mas masarap tumira, sa Amerika or sa Pilipinas. Bali, part 5 na po tayo. Marami tayong mga topic na na-discuss, at kung minsan tinatopic natin yung may mga tanong sa under comment section. Maraming salamat sa mga nagtatanong, maraming salamat sa mga nagbibigay ng kanilang sariling opinyon, sariling kuro-kuro. Appreciate po, at like I said, we can learn from each other. Everybody has different opinions. All we need to do is to respect each other's opinion, and also maybe we can learn from each other, or pwede tayong matuto sa opinion ng iba. Pero maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ang isa sa didiscussing natin ngayon is tungkol sa employment and employment processes between America and Pilipinas. Again, pwede ko lang pong sabihin ang aking experience, opinion, sarili kong opinion, na dahil ako po ay mahigit 15 years na rin sa Amerika, at wala po akong naging problema sa paghanap ng trabaho. But nung bagong-bago ako, like kararating pa ako doon, wala pa akong certification or anything like that. So, may mga Pilipino kaming in-approach. Dinala ako ng mother-in-law ko sa mga Pilipino na to. Isa yung may-ari ng chicken house. It's kind of like Jollibee, pero hindi Jollibee. Church's Chicken ang tawag doon. Tinanggihan ako. Then nagpunta naman kami sa isang nursing home na ang mga higher ups doon sa kitchen na nursing home na yun ay mga Pilipino, and again, tinanggihan ako. So, ang ginawa ko, I went ahead and took my certification as a certified nurse assistant. At yon, napakadali kong pumasok the moment na naka-enter na ako sa school. Day 1 ng certified nurse assistants school, and day 2 pwede ka nang pumasok, kasi yun po ang policy sa New Jersey, na hindi ka pwedeng maging nurse assistant or a personal caregiver or what do you call this, personal certified nurse assistant unless na meron kang certification. Na meron ding mga nagwo-work without certification, pero under the table po yon. Hindi po sila binabayaran ng government or through Medicare, mga ganon. Or insurance, wala po. Talagang yung mga nag-aalaga ng mga tatanda doon, yung mga nag-aalaga ng bata na hindi dumadaan sa certification process, is mga under the table po yon. Meaning hindi sila nakakaltasan para sa kanilang tax. Kung bibili sila ng health insurance nila, it's going to be their own, it's going to be private, pero malaki syempre ang sinasahod nila because, again, mga walang mga tax, mga walang social security, federal tax, state tax, yung disability benefits na kinakaltas nila. So, kaya malaki ang kita ng mga under the table. Huwag ka lang magkasakit kung wala kang biniling sariling insurance. Anyway, sa Amerika, ito po ang diferensya. Sa Amerika,
na nakita ko na kapag if you are certified or you have diploma, you will be hired pag mag-apply ka kung saan ka mag-apply. Of course, alangan naman na like ang certification mo, for example, isa kang mekaniko, of course hindi ka pwedeng maging doktor. But anyways, kung ano yung certification mo, kung ano yung diploma mo, pwede mong i-apply yon sa trabaho. Pwede kang mag-apply as such. Okay? At hindi po dahil sa home, hindi dahil sa kakilala mo ang HR, hindi dahil sa kakilala mo ang mayor, hindi dahil sa governor ang magpapasok sa'yo, hindi dahil sa kakilala mo, kung hindi, you will be hired according to your merit. Iyon po ang sa Amerika. Ma-hire ka dahil sa kakayanan mo, hindi dahil sa ikaw ay may kakilalang politiko or kakilala ng kumpanya or may kapatid sa kumpanya or may kapatid sa government. Wala pong ganon. You will be hired according to your own merit. At iyon po ang maganda doon. So pag nag-apply ka, kung ano yung natapos mo, kung ano yung diploma mo, kung ano yung certification mo, you will be hired. No? Basta papasa ka sa interview, may physical exam. Ang physical exam po doon or ang medical clearance doon is hindi gagastusin ng mag-apply. Kung hindi ang company mismo, siya ang gagastos para make sure na you are physically fit to do your job. So, for example, na-hire ka, the company themselves will be the one to send you para magpa-physical exam kung walang sariling doktor ang kumpanya. Pero meron silang mga outsource na mga laboratory or mga doctors or clinics at doon ka papupuntahin para mabigyan ka ng medical clearance to work. So, alam kong na sa mga taga-Pilipinas, alam kong nakikita nyo na yung malaking diferensya, no? Unang-una, pwede kang may pasok sa trabaho according to your own merit, according to your own kakayanan, according to your resume. Speaking of resume, napakasimple lang po ang resume na hinihingi ng mga company. And not all company are asking even for resume because the resume sometimes can be doctored. So, ang ginagawa nila is may mga company na kapag apply ka sa kanila. Morning po, kuya. How are you? Pag mag-apply ka sa kanila, bibigyan kanila ng form or they have the online application forms. Ano yun ang i-fill up mo. Hindi mo kinakailangan magpagawa ng resume kung saan-saan at times 3 copies or 4 times copies. Hindi nila kinakailangan ng comprehensive resume. Wala pong mga yon. It's very straightforward. You fill up the online application o kaya yung application form na sa company mismo, doon may fill up. Most na tinatanong ang hinihingi nila is your personal references and your work references kung saan ka nag-work in the past because most companies, depende sa HR, tatawagan nila ang mga company na pinagtrabahuan mo at malaman nila kung how was your performance sa mga naging company na pinagtrabahuan mo. Now, for example, nakita ng HR, hello! Makita ng HR na every 2 months nagpapalit ka ng trabaho. So they're gonna ask you that question and then they're gonna call your past jobs just to make sure bakit ka nagpapalit ng trabaho. So yon. At ang mga most of jobs sa US po are unionized at merong magpro-protect sa work mo na union. Let's say for example, finire ka dahil sa walang kadahilanan or unlabor practices ng company, union is going to fight for you at pwede mo itong dalhin even sa Department of Labor na for example ganito ang ginawa sa akin or ganito ang trabaho ko but I'm not being paid enough for my kind of job. You can take that to the labor or you can take that to the union at sila ang bahalang they're going to investigate your case and if it is worth fighting for, they're going to work for you. So,
hindi dahil sa natanggal ka sa trabaho, hindi galing dito sa Pilipinas, hanggang contractual 6 months tinatanggal ka na because ayaw nilang mag-regular ng mga employees, and that's really sad. Na walang regularization dito, or meron man pero bihira na pipili. That's what I heard from Raffy Tulfo in Action. Yun po ang mga sources ko. And marami rin akong mga kakilala na personal na mga kakilala na graduate dito sa Pilipinas ng mga kung ano-anong mga courses ang pinag-graduate, pero dahil walang mapasukang trabaho dito sa Pilipinas, though there's a lot of job openings supposedly, kasi ang nagiging problema is, again, ang naririnig ko is ang mga naha-hire ay yung kakilala ng mga politiko o ipinasok ng mga kakilala o anak ni kumpare, anak ni kumpadre sa mga companies. So that was then. I don't know if it's still what's going on right now in the Philippines, na mapapasok ka lang sa trabaho because may kakilala ka. And if that's still the truth until now, that's really very sad. And also, let's go back to the United States, na kahit dahil unionized ang most na work is nagkakaroon ng increase. Nilalaban ng union ang pag-salary increase ng mga workers, ng mga pay rate increase ang tawag doon. Let's say, for example, every year, mabibigyan ka ng 38 cents an hour increase. Yung mga ganun po, meron po yon. And again, according to your own merit and according kung gaano kagaling ang yung union reps na magre-represent. Hello? So, yun. Kaya, pag employment ang pinag-uusapan, mas madaling makahanap sa Amerika at hindi mo kinakailangan ng college graduate diploma para maging isang janitor o magtrabaho sa isang housekeeping. Hindi mo kinakailangan ang napakataas na diploma para ikaw ay mag-waitress o mag-waiter sa isang sa isang restaurant or food business, gano'n. You don't need all that. Para maging isang kitchen helper o maging dishwasher sa sa mga companies, hindi mo kinakailangan ng diploma. Hindi mo kinakailangan ng degree. No. Yung mga job na yon, those are what you call non-professionals na professional. When you say professionals, like yung mga doctors, mga nurses, mga ganon. So, maraming mga pwede mong pagtrabahoan doon na you don't need a skilled certification or a diploma. Yun po ang kagandahan sa Amerika. But and again, according to your level of education, doon po mabibase ang iyong sahod, no? Kaya for example, nagkaroon ka ng doctorate and you will be teaching ang mga masteral, mga ganon, pretty sure mas mataas ang rate mo. Kaya at the same time, doon din sa Amerika is nagkakaroon ng promotion, and then according to your own merit ang promotion doon na naranasan ko. According to your own merit, according to your own kakayahan, and it's not because you know somebody in the company or body mo ang boss. Hindi po. Ako ay isang napaka-regular na nurse, regular na-promote bilang isang assistant director of nursing dahil sa mababa lang ang level ng aking nursing education. So hanggang assistant director of nursing ako, hindi ako pwedeng maging director of nursing sa state na tinitirhan ko. Pero other state, pwede. And then hanggang from assistant director of nursing to infection prevention nurse of the whole facility, may mga promotion po na nangyari. And again, it's not because I know somebody, but because of what I know and my performance. Yun po, ang performance-wise, nakikitaan sa yung promotion at hindi dahil sa may kakilala ka. So marami pong mga
bagay na pwede nating discuss tungkol sa education or tungkol sa employment, and I really hope that you are going to comment below para sa ganun makita natin ang inyong kuro-kuro, and then we can discuss some more. So sana po patuloy nyong suportahan, patuloy nyong panoorin ang ating series of where to live better, or saan mas masarap tumira, or Philippines versus America, you name it how you call it, but let's continue to discuss because kasi nagiging interesting topic po pala ito. So maraming salamat po, thank you for your subscribing my channel, at maraming salamat po sa pag-hit nyo ng notification bell so that every time na meron po tayong bagong labas na video is mano-notify po kayo. Nagiging interesting po ang ating usapan, and actually I'm so like excited every morning to discuss a new topic on our series Philippines versus United States. Thank you very much. Magandang umaga po.